Narito na ang mga news scoop ngayon. 4 na taong gulang, halos mapatay umano sa bugbog ng kanyang amain sa Zamboanga. Lalaking nahulog sa talon sa Negros Oriental na sagip matapos ang 12 oras. Pagpapahintulot ng Iran na makapaglamas-masok sa Strait of Hormuz ang mga oil tanker mula sa Pilipinas, maliit lang epekto ng presyo ng krudo. Ayon sa isang ekonomista, pagbabawal ng pag-iinuman sa kalye at pag-ubad sa publiko muling ipinatupad ng DILG. Sara Labati, naghahanap ng apartment sa Paris na halagang 348 million pesos. At Andy Manzano, nawala ng bag sa South Korea ngunit nakahanap ng tulong sa isang driver. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. 4 na taong gulang halos mapatay umano sa bugbog ng kanyang amain sa Zamboanga. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Inaresto ang isang lalaki matapos umani halos mapatay sa bugbog ang kanyang 4 na taong gulang na stepson sa Zamboanga City. Kinilala ang suspek na si J.R. Habibon na itinuro ng mga kapitbahay bilang kasama ng bata sa oras ng insidente. Ayon sa kanila, narinig nila ang sigaw ng bata bago ito isinugod sa ospital. Napansin ng mga doktor na hindi tugma ang mga sugat ng bata sa paliwanag ng suspek kaya agad silang nag-report sa pulisya. Agad namang naaresto ang suspek at kasalukuyang naharap sa iba't ibang kaso. Samantala nakikipag-ugnayan na ang City Social Welfare and Development Office sa pamilya ng biktima para sa tulong. Lalaking nahulog sa talon sa Negros Oriental na sagip matapos ang 12 oras. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Inabot ng 12 oras ang rescue operation sa isang lalaki na nahulog sa mabatong bahagi ng talon sa Barangay Silab, Amlan, Negros Oriental. Ayon sa LDRRMO, nagtagal ang operasyon dahil sa hirap ng daanan, kondisyon ng biktima at pagtiyak sa kaligtasan ng lahat. Pinag-ingatan din ang pag-rescue dahil pinanghihinala ang may spinal injury ang 54 anyos na lalaki. Batay sa investigasyon, nanguhuli umano ng isda ang biktima at habang bumababa sa talon ay nadulas at nahulog. Sugatan ang lalaki at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Utay-utay na pagtaas ng presyo ng LPG, ikakasa ng Regasco ngayong buwan. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Ipatutupad na ng Republic Gas Corporation o Regasco ang huling bahagi ng kanilang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG para sa buwan ng Abril. Batay sa abiso ng Regasco, ipatutupad ang staggered o paunti-unting pagtaas sa presyo ng LPG na umabot sa kabuuang 16 pesos kada kilo para sa kasalukuyang buwan na katumbas ng 176 pesos para sa 11 kilogram na tangke. Dahil sa naturang dagdag presyo, umabot na sa 1,600 pesos ang suggested retail price ng mga 11 kilogram cylinders ng LPG sa Luzon. Nabatid na nauna ng inanunsyo ng Petron Corporation at Solain ang double-digit price hike sa LPG, kasunod ng babala ng LPG Markets Association na maaaring umabot hanggang 1,500 pesos ang presyo ng 11 kilong tangke ngayong buwan. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Price freeze sa produktong petrolyo pwede nang ipatupad kapag sumobra na ang taas sa presyo ang langis. Lalo na ang presyo ng LPG. Ayon po yan sa isang senador. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez.
Naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na maaaring gamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapangyarihang magpatupad ng price freeze sa langis kapag sumobra na ang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo lalo na ang LPG. Ayon kay Senador Gatchalian, sa ilalim ng Oil Deregulation Law, kapag nagdeklara na ng State of National Energy Emergency ay pwede nang i-take over ng pamahalaan ang oil facilities para maayos ang supply ng mga naturang produkto. Gayunman, binigyang diin ng senador na kailangan pa ring unahin ng pamahalaan ang pamamahagi ng subsidiya sa mga sektor na apektado ng krisis, lalo't may pondo para rito. Bagamat pinayagan na anya ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang oil tankers na magde-deliver ng petrolyo sa bansa, wala pa rin anya siyang nakikitang firm commitment ng patuloy na supply sa Pilipinas. Kaya naman binigyang diin ng senador ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na high-level dialogue o paghahanap ng ibang mapagkukunan ng supply tulad ng Canada at Amerika. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpapahintulot ng Iran na masok sa Strait of Hormuz ang mga oil tanker mula sa Pilipinas, maliit lang ang epekto sa presyo ng krudo. Ayon po yan sa isang ekonomista. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Naniniwala ang ekonomista na si Peter Lee Yu, Dean ng University of Asia and the Pacific School of Economics, na magiging maliit ang epekto ng pagpapahintulot ng Iran na maglabas-pasok sa Strait of Hormuz ang mga oil tanker mula Pilipinas. Ayon kay Yu, bagaman makatutulong ang hakbang na ito upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa, hindi naman ito magiging daan para sa malaking pagbaba sa presyo ng krudo. Posible rin anyang umabot na mahigit isang buwan o sa Mayo pa maramdaman ang epekto nito. Estimate ko lang based on yung nababasa ko lang, no? Baka mga 1 month bago siya darating dito eh. Tapos i-refine pa siya and then so tsaka lang siya lalabas, ibebenta sa market. So mga 1 month pa siya darating dito and then by that time yung presyo depende na sa kung ano yung laro ng presyo sa global markets. Kaya yung sinasabi ko, yung although may contribution din yun, no? At least meron tayong some guaranteed na source ng crudo para at least si Petron, yung refinery niya makakatakbo. Samantala, nilinaw din ni Dr. Yu na kaunti lamang ang mababawa sa presyo ng produktong petrolyo sakaling suspindihin o tapyasan ang fuel excise tax, pero may malaking epekto kung tatanggalin o suspindihin naman ang value-added tax sa naturang produkto. Yeah, I think yung excise tax is hindi na ata ganong kalaki kung as a percent ng presyo eh. Alam ba, yung diesel yata mga 6 pesos or 7 or 8. So, 130 na rin yung benta niya. So, nakakatulong pero di na ganong kalaki, di ba? Relative to yung presyo. Saka yung isa pang issue about doing that. Kasi, para siyang parang yung naalala ko dati yung pinapanood ko nung bata pa ako, si Lone Ranger. Di ba may silver bullet siya eh? Ilan lang yun. Pag nagamit mo na, hindi mo na magagamit ulit yan. So, ito po ang tinig ni University of Asia and the Pacific School of Economics Dean Peter Lee Yu sa panayam ng DWIZ. At para sa News Scoop, ako po si Rayan Antiquina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Trabaho sa turismo nanganganib dahil sa pagbaba ng bilang ng mga bumiyahe sa mga probinsya dulot ng walang patid na oil price hike. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Nanganganib bawalan ng trabaho ang mga manggagawa, partikular na sa sektor ng turismo kung magpapatuloy ang pagbaba ng bilang ng mga turista sa mga lalawigan dulot ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis. Ito ayon sa ekonomista na si Professor Astro del Castillo kasunod ng pagbaba ng bilang ng mga bumiyahe sa mga probinsya sa nagdaang Semana Santa. Well, ganun na po ang mangyayari. Yan po ang inaasahan natin sa isang stagflation na sinasabi na po natin ng mga nakaraang linggo na stagnant yung growth, mas mataas ang unemployment, and sa kadahilanan mataas ang inflation. No? So yan po ang mangyayari kung sa ating domestic tourism, no? Kung talagang mag-pull back or hihina, magsuslow down ang domestic tourism. Maapektuhan po ang karamihan talaga na sektor, lalo na po sa sektor ng turismo, kung ganito po ang mangyayaring travel habits na makikita natin for the rest of the year. Samantala, hinimok ni Professor Del Castillo ang pamahalaan na magsagawa ng mga proyekto na makapagpapataas ng economic activity.
importante na makatulog rin ng paggastos ang gobyerno. Magkaroon rin siya ng paggastos sa mga programa niya, sa infrastruktura. Malaking domino effect yan. Sa housing, may mga major sectors na pwedeng tulungan ng ating gobyerno. Gawin niyang efficient ang government transactions, yung pagkukuha ng mga permit, pag-a-apply ng mga documentation, sana online na lahat yan. If that will be efficient, then the economy more or less will soften the impact of this crisis. Yan ang tinig ng ekonomista na si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DWIZ. Para sa Newscoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Insidente ng pagkalunod at sunog sa panahon ng Semana Santa tumaas. Ayon po yan sa Philippine National Police. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Tumaas ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod at sunog sa panahon ng Semana Santa, kasabay ng pagbiyahe ng maraming Pilipino para magbakasyon sa mahabang holiday break. Batay sa datos ng Philippine National Police, umabot sa 59 ang naitalang kaso ng pagkalunod mula March 29 hanggang April 5. Mas mataas ito ng 136% kumpara sa 25 kaso na naitala noong nakaraang linggo bago ang Semana Santa mula March 21 hanggang March 28. Tumaas din ang bilang ng mga insidente ng sunog sa 93 noong Semana Santa o 21% na mas mataas kaysa sa 77 na kaso na naitala bago ang paggunita ng Semana Santa. Sa kabila nito, bumaba naman ng 23% ang kabuuang crime rate sa buong bansa, kung saan ang focus crimes ay bumaba mula 680 bago ang Semana Santa tungo sa 527 sa nasabing panahon. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagbabawal ng pag-iinuman sa kalye at paghuhubad sa publiko muling ipinatupad o muling ipapatupad ng DILG. Naritong newscoop ni Ann Rodriguez. Ipinagbabawal na ang pag-iinuman sa kalye sa ilalim ng Anti-Public Intoxication Act. Inanunsyo ito ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang press conference kahapon. Bukod pa rito, ipinagbabawal na rin ang paghubad sa kalye, pati na ang pagbibidyoke lagpas ng alas 10 ng gabi. Samantala, hihigpitan at palalawigin din ang mga ipinatutupad na curfew sa mga pangunahing kalsada sa bansa, lalo na sa mga kabataan. Bahagian niya ito ng inisyatibo ng ahensya na isulong ang kaligtasan sa mga kalye at lansangan. Para sa News Scoop, Ana Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Panukalang Bayanihan Law 3 inihain sa Senado. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Inihain ni Senator Loren Legarda sa Senado ang panukalang Bayanihan Law 3 Power to the People Act na layong bigyan ng Pangulo ng targeted emergency powers para mapatatag ang supply at presyo ng enerhiya. Sa pamamagitan ng naturang panukala, maaaring utusan ng Pangulo ang Department of Energy na i-regulate ang oil industry, magpatupad ng temporary price control at magkaroon ng emergency procurement ng petrolyo. Maaari ring atasan ng Pangulo ang Department of Finance na suspindihin o bawasan ng excise tax at value-added tax ng petrolyo at iba pang produkto gaya ng mga gamot. Pwede ring iparipaso sa Energy Regulatory Commission ang batayan ng electricity bills. Gayon din ang mandatory na pagtitipid sa kuryente ng gobyerno at pribadong sektor. Habang magkakaloob din ng mga fuel at financial support sa mga magsasaka at mangingisda, transport sector at mga OFW na apektado ng gulo sa Middle East. Maliban dito, maaari ring ipatupad ang pansamantalang pagtataas sa buwis sa luxury goods, pagpapataw ng windfall profit tax sa public utilities at pagpapataw ng wealth tax sa mga ultra high net worth individuals. Excise tax mula sa old inventory ng langis, pinare-refund na sa gobyerno ng isang senador. Naritong newscoop ni Celi Ortega Bueno. I-refund na lamang ng gobyerno sa mga oil companies ang naunang nabayarang excise tax mula sa old inventory ng produktong petrolyo. Ito nirekomenda ni Senator Sherwin Gatchalian. Ito'y para daw agad maramdaman ng taong bayan ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo, lalo't sa April 13 pa posibleng maipatupad ang suspension sa fuel excise tax. Paliwanag ni Gatchalian, sa sistema ng pagpasok ng langis sa bansa ay kaagad na binabayaran ng excise tax
Kaya naman hindi kaagad mararamdaman ng publiko ang pagbaba sa presyo dahil karamihan sa old inventory ay bayad na ang buwis. Dagdag pa ni Gatchalian, mayroon pang 57 days na inventaryo sa gasolina habang 47 days na inventaryo sa diesel ang kailangang hintayin maubos para maramdaman ang epekto ng pagbaba ng excise tax. Dahil dito minungkahi ni Gatchalian na i-refund na lamang ng gobyerno sa mga oil company ang naunang binayarang excise tax mula sa natitira pang inventaryo. Katuwiran ng bababatas, i-refund man ito ng pamahalaan o hindi, pareho pa rin itong revenue loss sa panig ng gobyerno. Proposal ko sa executive, no, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga ng oil companies, i-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So, marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So, kahit na isuspend on April 13, no? Kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. So, ang maganda dito, i-refund na lang. So, meaning, i-compute na lang kung magkano yung excise tax on that volume, i-refund na lang ng gobyerno. No? Total, ganun rin eh. Revenue loss rin yan eh. Whether you refund or not collect, it's still the same revenue loss. Para maramdaman ka agad. Or else, mag-aantay pa tayo, I think, another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Ito sa Patrol 910, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sanggol iniwan sa pampublikong palikuran ng isang establishmento sa Nueva Vizcaya. Naritong news scoop ni Ronald Domingo. Pinaniniwalaang iniwan ang isang sanggol na tagpuan sa loob ng palikuran sa barangay Antutot sa Cabiso, Nueva Vizcaya. Ang bata ay isang babae na nakitang nakabalot sa isang itim na girdle at may mga bakas ng dugong indikasyon na bagong silang ito. Nadiskubre ang sanggol sa isang customer ng isang store na makikigamit na dapat ng palikuran. Nakita nito ang baby o bata na nabalutan ng girdle at sila sinadyang takpan pa ang bibig nang hindi marinig sa paligid ang iyak. Ipinaram naman ito sa mga otoridad ng saksi na tinagunan naman agad ng mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at Cabiso Municipal Station na siyang nagdala sa bata sa pagamutan. Ngayon ay nasa kustodya ng NSWDO ang baby na nasa maayos ng kalagayan. Nikayat naman ang mga magulang na magtungo sa kanilang tanggapan upang maayos na magabayan sa ugnay sa sitwasyon ng bata. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalik ka ng tama, naglilingkod ng tama. Bilyonaryo Blues, yaman ng Pinoy tycoons. Natapyasan dahil sa global tension daw. Alamin muna kung fact or fake. Akala ng marami, karaniwang Pilipino lang ang tinatamaan ng epekto ng sigalot sa ibang bansa. Pero ang tanong, pati nga ba ang mga bilyonaryo? Alamin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake? Bumida ang bad news sa mundo ng negosyo matapos bumagsak ang net worth ng mga bilyonaryong Pilipino noong Marso. Dulot yan na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Forbes World's Billionaires List 2026, mula $43 billion noong Pebrero, lumiit sa $38 billion ang kabuang yaman ng local billionaires. Mahigit 11% na kaltas sa loob lang ng isang buwan. Pinakamalaking tapyas ang naranasan ni Enrique Razon Jr. na nabawasan ng $1.4 billion. Kaya nasa 15.1 billion na lang ang kanyang net worth. Nanatili naman sa pangalawa si Ramon Ang na may $3.5 billion. Kasunod si Lucio Tan na mayroong $3.2 billion. Umangat sa ikaapat si Henry C. Jr. na mayroong $2.4 billion. Habang bumaba sa ikalima si Manuel Villar Jr. na may $2.2 billion. Samantala, tuluyang nawala sa billionaire list si Tony Tangkakchung
matapos bumagsak ang kanyang yaman mula sa dating $1.1 billion. Fact, sa gitna ng pabago-bagong merkado, malinaw kahit ang pinakamayayaman hindi rin ligtas sa global domino effect. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke! DWIZ, Fact or Fake. Sara Labati, naghahanap ng apartment sa Paris na halagang 348 million pesos. At Andy Manzano, nawalan ng bag sa South Korea, ngunit nakahanap ng tulong sa isang driver. Alamin sa Spotted Report. Yan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Sara Labati sa isang episode ng reality series ng Netflix na The Parisian Agency Exclusive Properties na naghanap siya ng perfect na Parisian apartment. Si Sara ay na-feature sa episode 3 sa 6th season ng nasabing reality series kung saan sinabi nito na meron siyang 5 million euro o 348 milyong pisong budget. Ayon pa sa aktres, umaasa siya na makakakuha ng apartment na magkakaroon siya ng leeway para mabalansi ang kanyang trabaho sa Paris Fashion Week. Sinabi ni Sara na kapag nasa Paris siya para sa Fashion Week, mayroon siyang 5 shows isang araw kung saan wala umano siyang tigil sa pagtatrabaho sa pagitan ng events at mga brands. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, muling inalala ni Andy Manzano na nawalan siya ng bag noong nasa South Korea siya kung saan siya nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng celebrity mom na nawala na siya ng pag-asa na maibalik pa ang kanyang bag pero naibalik daw ito ng isang taxi driver. Ayon pa kay Andy, naglalaman ng camera kung saan naroon lahat ng footage ng kanyang trip sa East Asian country ang kanyang bag. Nakatulog daw kasi ang kanyang anak na si Lucia kaya't kinarga niya ito habang daladala naman daw ng isa pa niyang anak na si Amelia ang water jug at si Oli naman ay hawak ang baby bag. Focus din umano sila na mailagay si Lucia sa stroller at nang makalis na ang taxi ay doon lamang nila napansin na naiwan na ang kanyang bag. Ayon pa rin kay Andy, hindi siya makapaniwala na may babalik pa kanyang bag pero naging reminder umano ito sa kanya mula sa Panginoon na kapag completely out of control na ang pangyayari, gumagawa pa rin ang Panginoon ng behind the scenes na paraan na hindi pa niya nakikita. Sinabi pa ni Andy na hindi ang pagkakasoli ng kanyang bag ang nakatouch sa kanya, kundi ang kabutihan ng isang taxi driver na total stranger sa kanya, kung kaya't may tuturing niya raw na best birthday gift ever ang nangyari sa kanya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Presyo ng gamot posibleng tumaas pagkatapos ng 3 buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, ayon sa Department of Health. Sa pagpanayam namin sa mga manufacturing ng mga pharmaceutical, sila ay nagsabi na steady naman ang presyo natin hanggang siguro mga June, mga 3 buwan po. 3 buwan, may inventory din, may supply, wala tayong problema. As alam nyo na, tumaas ang mga crudo, maramang magmahal ang pag-ship at paglipad ng mga gamot na ito. Kaya nag-i-expect sila na baka magbago sila ng presyo after June. Mukhang yan ang pagkakabanggit nyo, Sected, mukhang ang good news yan kasi June pa. Pero ang June mukhang pa, hindi, June pa. ang mukhang Sana hindi maganda tapos na dyan, yun. kung hindi pa matatapos, wag naman sana, ang kaguluhan sa Middle East, magkano naman? Iyon lang. Ang kanilang posibleng itaas dyan. Yan ang hindi natin alam kasi wala namang dumadaang gamot doon sa Strait of Hormuz, yung sinara nila, di ba? Most of the gamot, inililipad yan ng eroplano o siniship at ang ibang mga sources naman natin ay hindi doon galing sa Middle East. Ang Middle East hindi naman gumagawa ng gamot. Opo. So, ang karamihan ng mga gamot natin, India, Korea, Japan, at ibang bansa. Pero most of them imported. So, ang cost ng pagdala dito, shipping, ang maapektuhan. Shipping cost, logistics cost, kasi nga mas mahal ang crudo at saka yung lipad. Kasi yung ibang gamot, nililipad naman. Yun ang, pag naapektuhan ng presyo nun, siyempre, ang bentahan yan,
medyo tataas din. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, sanggol iniwan sa pampublikong palikuran ng isang establishmento sa Nueva Vizcaya. Bilyonaryo blues, yaman ng Pinoy tycoons, natapyasan dahil sa global tension, alamin kung fact or fake. Nadine Lustre, nagsisisi sa pagtanggap ng pelikula na kasama si Vice Ganda, chismis o totoo, alamin kung fact or fake. Kumita sa pagbebenta ng stock photography, alamin ang diskarte sa racket. Totoo nga kayang ang pagpili ng kulay para sa ating mga kwarto ay nakakaapekto sa ating sleep quality? Let's prove it! Saging at saya, sa La Castellana, tampok ang umaapaw na biyaya ng ani. Tara na at experience ang kanilang Banana Festival sa Fiestas, Pilipinas. LU Getaway, mga pasyalan na siguradong mag-i-enjoy sa ganda. Alamin sa highly recommended. F4 na sina Jerian, Vanessa Wu, Vic Chu, at Ashin ng Mayday darating sa Pilipinas. At Miss Universe Kalibo Aklan na si Imelda Schwagert nag-resign para lumipat sa Miss Grand International All-Stars Edition. At Martin Del Rosario tinutulan ng tiyahin na si Ces Quesada na mag-artista. Beauty Queen na si Atisa Manalo mapapanood na bilang isang sangre. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon kung perfect weather ba para makapag-night swimming. Alamin natin sa Weather Report. Mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Paano ka lang papabor na maisapubliko ang mga impormasyon na mga opisyal ng gobyerno itinutulak sa Kamara? Naritong news scoop ni Kim Gomez. Hinihikayat ni One Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado ang mga kapwa mambabatas na suportahan ang pagpasa ng panukalang magpapatibay sa People's Freedom of Information Act. Layo nitong isiwalat ang mga dokumento ng mga pampublikong opisyal ng gobyerno sa lahat ng posisyon, kabilang na ang Pangulo at Vice Presidente. Para kay Congressman Odocado, kung walang malinaw na proseso para dito ay wala ring silbi ang panukala at lalo lamang itong maaabuso at pagtago sa katiwalian. Binigyan diin ng mambabatas na dapat mabigyan ang karaniwang Pilipino ng legal na kapangyarihan na magtanong, makaalam at makasuri. Anya, hindi dapat kailanganin ng mamamayan ang koneksyon sa loob ng isang tanggapan para lamang makita kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Sakaling maisabatas, aatasan ng panukala ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maglathala kada buwan ng mahalagang record online, gumawa ng FOI manuals at tugunan ang mga kahilingan ng mamamayan sa loob ng 15 araw, maliban lamang sa malinaw na mga inspeksyon kaugnay ng national security and privacy. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaking may dalang baril, huli sa Oplan Sita sa Bulacan. Naritong news scoop ni Louie Angeles. Arestado ang isang lalaki matapos tangkaing tumakas sa isinagawang Oplan Sita ng pulisya at makumpiskahan ng baril at bala sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon kay Police Colonel Rayzon Bagain, hepe ng San Jose del Monte, naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi nitong nakaraang April 4, 2026 sa Bidyasa Road, Barangay Gaya-Gaya sa Gaya-Gaya sa naturang lungsod. At nagsagawa ng Oplan Sita ang mga tauhan ng San Jose Police Station. Sa naturang
operasyon, isang lalaking sakay ng isang motorsiklo ang pinahinto ng mga pulis para inspeksyonin at sa halip na huminto, bigla itong nag-U-turn at tinangkang tumakas na nagresulta ng maikling habulan at kalaunan ay naharang na naman ng mga naarestong suspect sa isang 38 taong gulang na residente ng barangay Gaya-Gaya. Napansin din ng pulis ang isang caliber 45 at na may serial number 573384 na nakasukbit sa kanyang baywang na may kargang 6 na bala at isinagawang protective search. Nakarecover pa ang isa pang arms core caliber 45 pistol na may serial number na 461997 at 4 na bala at 4 ding magazine. May lamang 15 bala ang caliber 45 at hollow point ammunition. Nabigo ang suspect na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa mga nasabing baril. Dahil dito, siya ay agad na inaresto. Nihanda na ang kaso pagsasampa sa suspect at ito ay nakalagak ngayon, nakakulong sa naturang police station ng San Jose del Monte para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng naturang kaso. Mula dito sa Bulacan, Metro Patrol ULS para sa Kilometro Dulas, DWIC, Babalitan Tama, Taglilingkod ng Tama. Dalawang most wanted person sa kasong rape at murder na aresto sa Malabon at Valenzuela. Naritong news scoop ni Danny Cruz. Naaresto ng mga operatiba ng Malabon City Police Station ng number 4 most wanted person sa isinagawang operasyon sa Barangay Medina, Dinguras, Ilocos Norte. Nadakip ang akusado ng operatiba ng warrant at sa Pina Section. Kinilala ni Police Colonel Alan Umipig ang wanted na si alias Dong, 27 taong gulang, akusado sa kasong panggagahasa. Walang inirekomendang piyasa sa naturang kaso ang RTC Branch 73. Samantalang sa Valenzuela City, isang 40 taong gulang na lalaki na kabilang sa most wanted person ng lungsod ang nasa kote. Akusado naman ang suspect sa kasong murder. Ayon kay Police Major Randy Ladiral, isinagawa ang operasyon sa Barangay Ugong sa lungsod ng Valenzuela kung saan naaresto ang suspect na isang driver residente ng naturang lugar. Ang arresting team ay binubuo ng mga tauhan ng warrant at subpoena section sa pangunguna ni Police Lieutenant Felix Bernes. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng RTC Branch 171 na may petsyang March 24, 2026. Ang dalawang akusado ay nasa kustodiya na ng Malabon at Valenzuela Police Station. Sinabi ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Direktor ng Northern Police District, patuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente sa Kamanaba area. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DSWD nagpamahagi ng specialized maternity kits para sa mga evacuees sa Quezon City. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang evacuees sa Quezon City at pinangunahan ang pamamahagi ng specialized maternity kits para sa buntis at lactating mothers na naapektuhan ng sunog. Ang mga kit na binuo ng DSWD DRMB ay naglalaman ng 21 essential items para sa mga ina at sanggol upang matugunan ang kanilang natatanging pangangailangan sa evacuation centers. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kalusugan at dignidad ng mga vulnerable sector at isasagawa na rin ang nationwide rollout ng mga kit. Nadine Lustre, nagsisisi sa pagtanggap ng pelikula na kasama si Vice Ganda? Alamin muna natin kung chismis yan sa Factor Fake.
Para sa aking balitang showbiz, may samaan ba ng loob si Nadine Lustre at Vice Ganda? Ito ang kumakalat na balita dahil sa may nasabi umano si Nadine na nagsisisi siya sa pagtanggap sa isang pelikula dahil kasama niya si Vice Ganda. Makakasama kasi ni Nadine sa pelikula si Vice Ganda kung saan ayon sa balita, umano nabanggit ni Nadine na kung alam lang niya na kasama si Vice ay hindi na raw sana niya ito tinanggap. Wala naman daw sinabing dahilan si Nadine kung bakit ayon itong makasama si Vice kaya naging palaisipan ang naging rason nito. Pero bago maniwala sa nasabing issue, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming napagalaman ay sa itong fake. Ito'y dahil ang totoo, si Vice Ganda ang dahilan kaya tinanggap agad ni Nadine ang nasabing pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival. Sa interview kay Nadine, sinabi nito na hindi pa man nasasabi sa kanya kung anong role niya sa nasabing pelikula, ay agad siyang nag-yes nang malaman niyang kasama niya si Vice. Sinabi pa nito na ilang days na ang lumipas bago pa niya nalaman ang role niya na isa pa lang ina. Medyo napaisip daw siya agad pero mas nanaig daw sa kanya ang kagustuhan na makasama si Vice sa pelikula. Answered prayer daw kasi na muli niya itong makasama dahil miss na niya ito. Dahil dito kung kahit napatunayan na ang balitang nagsisi si Nadine Lustre sa pagtanggap sa isang pelikula dahil kasama si Vice Ganda ay isang malaking fake. At iyan aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. F4 na sina Jerry Yan, Vanessa Wu, Vic Chu at Ashin ng Mayday darating ng Pilipinas. At Miss Universe sa Kalibo Aklan na si Imelda Schwagert nag-resign para lumipat sa Miss Grand International All-Star o All-Stars Edition. Alamin natin Eye Spotted Report nito. Para sa aking balitang showbiz, kumpirmado na ang pagbabalik sa Pilipinas ng mga miyembro ng F4 na sina Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Cho at ang member ng Mayday na si Asian para sa kanilang Forever First World Tour. Ang nasabing announcement ay ginawa ng Taiwanese music company na BN Music sa pamamagitan ng isang Instagram reel. Ang nasabing announcement ay ginawa ng Taiwanese music company na BN Music sa pamamagitan ng isang Instagram reel na inirelease kahapon, April 6. Makikita sa nasabing reel ang behind the scenes ng ginawang tour ng grupo sa Wuhan, China, kung saan makikita si Asian hands-on sa paghahanda ng music at overall production para masiguro ang isang memorable concert experience. Pagkatapos ito ay nag-shift ang video sa F4 members sa sina Jerry, Vic at Vanessa. Bago matapos ang video, ipinakita sa screen ang mga susunod na pupuntahan na nasabing world tour, kabilang na dito ang Manila. Bagamat wala pang petsa kung kailan mangyayari ang nasabing concert leg sa Manila, ngunit dinagsana ng fans ng F4 ang comment section na sabing Instagram reel. Kaugnay nito, wala namang balita kung makakasama pa rin ang isa pang miyembro ng grupo na si Ken Chu dahil wala ito sa mga naunang tour at promotion ng grupo. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, rarampa ang Filipino-German beauty queen na si Imelda Schweighardt sa kauna-unahang All-Stars edition ng Miss Grand International. Kinumpirma ito mismo ng MGI organization sa isang Facebook post kung saan kabilang na si Imelda sa mga kinatawa ng Pilipinas sa nasabing beauty pageant. Makakasama ni Imelda sa MGI All-Stars ang ibang Pilipinang kandidata na sina Gazili Ganados, Kaylin Trajano, Alexia Nunez at Fushia Ann Ravena. Matatanda ang unang inirepresent ni Imelda ang bansa sa Miss Earth 2016 at kamakailan lang ay naging opisyal ang pambato ng Kalibo Aklan sa ongoing na Miss Universe Philippines 2026 bago ito nagdesisyon na lumipat ng Miss Grand International All-Stars Edition. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed.
Purchasing power ng piso bumaba sa 75 centavos dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mabigat na parusa para sa mga fuel hoarders at profiteers sa gitna ng krisis sa langis, isinusulong ng isang mambabatas. Interpol Red Notice kasalukuyang pinoproseso laban sa dating kongresistang si Zaldico. Bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections, umabot ng halos 3.7 milyon ayon sa COMELEC. Transport Group na Piston patuloy ang protesta ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Department of Agriculture maglulunsad ng fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka ngayong Abril. 53% ng mga Pinoy hindi sang-ayon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa isang survey. Inflation rate umakyat na sa 4.1% noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagdinig sa mga panukalang batas na naglalayong amyendahan ang 4Ps, ipinagpapatuloy sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Senador Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sasampahan ng kasong plunder ng ombudsman dahil sa umano'y sabuatan kaugnay sa flood control scam. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Nagpadala ng tulong si Senator Bongo sa 129 na pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay 23 sa Pasay City kasabay ng panawagan para sa mas pinaigting na fire prevention at disaster preparedness. Sa isinagawang relief distribution, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng pinansyal na ayuda, pagkain, bitamina at iba pang pangunahing pangangailangan. Ilan sa kanila ay nabigyan din ng sapatos, cellphone at bisikleta. Binigyang diin ni Go ang kahalagahan ng mga batas tulad ng Ligtas Pinoy Centers Act at Bureau of Fire Protection Modernization Act upang mapalakas ang evacuation centers at kakayahan sa fire response. Isinusulong din ng senador ang rental housing subsidy program para sa pansamantalang tirahan ng mga nasalanta. Kumita sa pagbebenta ng stock photography. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung mahilig ka sa pagkuha ng litrato, subukan ang stock photography. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, kumuha ng mga larawan na may malinaw na komposisyon at tamang ilaw. Pumili ng mga subject na madalas hinahanap tulad ng nature, food o lifestyle. Sunod, i-edit ang iyong mga larawan para mas mapaganda ang kalidad. Siguraduhing mataas ang resolusyon at walang distractions sa background. Pagkatapos, i-upload ang iyong mga larawan sa mga digital platforms na tumatanggap ng stock photos. Siguraduhing tama ang mga keyword at description para madaling mahanap ng buyers. Gamitin ang social media para i-promote ang iyong portfolio. Mag-post ng mga sample works at magbigay ng link kung saan maaaring bilhin ang iyong mga larawan. Tungkol naman sa kita, ang bawat download ay maaaring kumita ng 5 pesos hanggang 500 pesos. Depende sa platform at uri ng lisensya. Sa extended licenses, ang kita ay maaaring umabot ng 25,000 pesos o higit pa. Kaya kung may talento ka sa photography, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera.
Totoo nga kayang ang pagpili ng kulay para sa ating mga kwarto ay nakakaapekto sa ating sleep quality? Patunayan natin yan sa report na ito. Kapag tayo ay pagod na sa maghapong pagtatrabaho at paggawa ng mga tasks, madalas na ang mga go-to place natin ay ang ating mga kwarto para makapagpahinga. Pero alam mo bang may pag-aaral na nagsasabing nakakaapekto raw ang kulay ng iyong bedroom sa iyong pagtulog? Kung totoo ngang ang kulay ng ating mga kwarto ay nakakaapekto sa ating sleep quality, alamin natin yan. Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa pag-aaral ng Sleep Foundation Org, ang kulay ng kwarto ay nakakaapekto sa pagtulog dahil sa epekto nito sa ating damdamin at pakiramdam. Napapansin umano ng mga psychologists na ang mga kulay ay nakaka-impluwensya sa mood at energy. May mga kulay daw na kadalasang nauugnay sa pakiramdam ng katahimikan at seguridad tulad ng blue at green. Kaya mas handa ang isip at katawan sa pagtulog. Habang ang matitingkad at warm na kulay naman ang tulad ng red, yellow at orange ay maaaring maging stimulating na maaaring magdulot ng kahirapan sa pag-relax bago matulog. Pero hindi ibig sabihin na kulay lang ang maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong tulog. Tandaan na mahalaga pa rin ang balanced bedroom environment gaya ng tamang lighting, katahimikan, comfortability at consistent na sleep routine. LU Getaway, mga pasyalan na siguradong mag-e-enjoy ka sa ganda. Naritong report. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang maranasan ang ultimate beach getaway sa La Union? Dito, hindi lang surfing ang bida. Sa daming spots na siguradong magpapabilib sa'yo. Unang-una, ang San Juan Beach, ang surfing capital ng North. Swak to sa beginner at pro surfers o kahit chill lang sa golden sunset vibes. Sunod, Tangadan Falls, isang hidden gem na may refreshing waters. Perfect para sa adventure seekers. Gusto mo ng Instagrammable spot? Punta na sa Macho Temple, isang makulay at historical na templo na may overlooking view ng La Union. Huwag ding kalimutan ang Baluarte Watchtower, isang makasaysayang bantayan na nagbibigay ng rustic feels. At syempre, ang Pebble Beach sa Luna, kung saan hindi buhangin kundi malang marble na bato ang pantay-pantay na bumabalot sa baybayin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa LU at maranasan ng saya, adventure at chill vibes sa puso ng Norte. At yan ang ating highly recommended. Saging at saya sa La Castellana, tampok ang umaapaw na biyaya ng ani. Tara na at i-experience ang kanilang Banana Festival dito sa Fiestas, Pilipinas. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Bawat unang linggo ng Abril, nagbubunyi ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental sa taunang Banana Festival, isang makulay na pagdiriwang ng ani, kultura at komunidad. Tampok dito ang iba't ibang uri ng saging mula sa 13 barangay, mula sa tradisyonal na latundan at kardaba hanggang sa mga bagong varieties na pinalamutian at ipinapakita sa makukulay na float at dekorasyon. Bukod sa Agro Trade Fair, tampok ang State Parade, mga kompetisyon tulad ng Banana Festival Queen at mga pagtatanghal na ginagamitan ng saging at mga produktong gawa dito. Ang pista ay hindi lamang selebrasyon ng agrikultura, kundi simbolo rin ng kasipagan at pagkakaisa ng komunidad. Ayon sa mga lokal, ang festival ay nagbibigay daan sa mga magsasaka upang ipakita ang kanilang ani at produkto, palakasin ang lokal na ekonomiya at ipagdiwang ang mayamang kultura ng La Castellana. Para sa maraming residente at bisita, ang Banana Festival ay hindi lamang pagdiriwang ng pagkain, kundi isang fiesta ng kasiyahan at pagkakaisa. Gilas Women nagkamit ng makasaysayang silver medal sa FIBA 3x3 Asia Cup. Naritong sports news.
Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakamit ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang unang silver medal sa FIBA 3x3 Asia Cup matapos matalo sa Australia sa score na 9-18 sa finals na ginanap sa Singapore. Maagang nakalamang ang Australia sa 6-0 run, ngunit sinubukan humabol ng Pilipinas sa tulong ng sunod-sunod na puntos ni Casey De La Rosa. Sa kabila ng pagkatalo, nakagawa ng kasaysayan ng kupunan matapos makuha ang kauna-unahang medalya ng bansa sa naturang torneo at makarating sa finals. Bago ang finals, tinalo ng Gilas Women ang Japan sa 21-19 sa semifinals at ang Mongolia sa 15-12 sa quarterfinals. Samantala, natapos naman ang kampanya ng Gilas Men matapos matalo sa South Korea sa quarterfinals. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Martin Del Rosario tinutulan ng Shahin na si Ces Quesada na mag-artista at beauty queen na si Athisa Manalo. Mapapanood na bilang isang sangre. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, muntik nang di matuloy ang showbiz career ng kapuso actor na si Martin Del Rosario matapos siyang pigilan ng kanyang tita, ang veteran actress na si Ces Quesada. Ayon kay Martin, pinayuhan siya ng kanyang tita na wag na pasukin ang pag-aartista upang hindi niya maranasan ang mga na-experience nito pagdating sa kalakalan ng industriya, partikular na sa mga issues sa showbiz. Dagdag pa ng aktor, isa rin sa mga dahilan ng veteran actress ay ang kawalan ng kasiguraduhan sa kanyang magiging future sa showbiz industry. Gayunpaman, iginiita aktor na napatunayan niya sa kanyang family, lalo na sa kanyang tita Ces, na kaya niyang hanapin ang kanyang pwesto sa pag-aartista dahil mahal niya ang kanyang ginagawa. Aminado naman si Martin na hindi biro ang maging artista sa panahon ngayon, lalo na't matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga kapwa niya aktor. Gayunpaman, naniniwala ang aktor na ang labanan sa ganitong trabaho ay longevity at yun umano ang kanyang main goal kaysa maging isang ultimate star. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, sasabak na sa mundo ng pag-aarte ang Miss Universe Philippines 2025 at Miss Universe third runner-up na si Athisa Manalo sa kanyang kauna-unahang acting project sa Encantadia Chronicle Sangre. Ito ay kasunod ng kanyang pagpirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Sa nasabing fantaserye, gaganap si Athisa bilang Bathalumang Halia, ang diyosa ng buwan. Tampok sa kanyang karakter isang puting gown at silver na headpiece na may disenyong buwan. Bagamat hindi pa opisyal na inaanunsyo ang kanyang role sa mundo ng Encantadia, excited na ang kanyang mga fans na mapanood siya sa serye, habang game naman si Athisa sa pakikipag-engage sa kanyang supporters online. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Habang dumarami ang nakakaalam, dumarami rin ang nakikialam. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ
DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.